Ito yung bayabas. Imagine, napakahirap mabuhay dito ng bayabas sa lugar na to kasi alam niyo naman disyerto dito. Pero pinagtiyagaan ko talaga siya. Malaking pera din ang ginastos ng amo ko dito sa pagtatanim nito. Kung mapapansin ninyo, ang dahon niya medyo natutuyo siya na ganyan. Dahil sa klima ng panahon dito sa Saudi, kaya ganyan siya. Nilagyan ko siya nito para hindi siya tumangkad ng todo, para maging bonsai siya. Kasi pag matangkad siya ng tapos wala naman siyang bunga, it's supposed ang ganyang klase, kung sa atin sa Pilipinas namumunga na yan. Kasi ibang klase siya ng bayabas, yung malalaking klase ng bayabas hindi pa siya namumunga dahil hindi naman siya nabibilhan ng amo ko para mamunga. Kaya yung kanya, medyo hindi siya okay kung sa atin may sakit yung halaman kung sa atin kung tawagin. Palibasa at disyerto to, so sinikap ko lang na buhayin siya. Okay na rin kasi nabuhay siya. Nung nagkaroon ng emergency dito, about doon sa sister ko na nahiwa yung kamay niya, ginamit ko tong herbal para mapaampat yung pagdudugo, and ginamit ko rin siya para dito sa panglanggas. Yan, pansin nyo, wala pa nga siyang mga talbos uli kasi kinunan ko siya ng talbos nun meron pang ilan-ilan katulad nyan. Yan, pa ilan-ilan na talbos, diba? Anyway, punta tayo sa ibang klaseng halaman dito. Ayan, eto. Ayan. Mataas na rin ang nakit niya. Siguro, mga na to 4 na taong mahigit na rin itong mga halaman na to dito. Ayan. Pero yung mga green grass na to, kung sa atin sa Pilipinas, tinatabas natin to, binubunot o tinatanggal. Dito sa Saudi, tinatanim namin siya by seed. Yung seed niya, tinatanim namin. Tapos, pagtatanim yung parang ibinibini, sinasabog, ganun. Tapos, tatabunan namin ng fertilizer. Yung klase na fertilizer dito maitim. Parang lupa siya, ganun. Tapos, pero may lahok na siyang chemical. So, hindi kagandahan ng amoy. Para sa akin, ang baho talaga. Pero, ayan, pagkuhan siya, pagkasagaran ng summer siya, tapos, hindi naman taglamig, ganun. Maganda siyang kanya, yan ang klase. Pero every 2 weeks kailangan ikat siya para hindi siya humaba, and hindi masyadong mahaba ang pagkakakat, dahil pag masyado naman pudpod, namamatay siya. Ito naman ang legend ng Saudi, tamar. Sa atin English kung tawagin, dates. Ayan siya. Ito naman, ginagawa namin dito, tinatanggalan namin ng mga tinik katulad nito. Kasi pag natusukan nito, para ka ring dito, masyadong malala, masakit kung makatusok yan makatinik. Tinatanggalan namin yung ganyan. Pero since bago pa lang walang panahon, so yan, humaba na siya ng ganyan. And then, saka to. Ayan. Nung tinanim namin yan, yung puno na yan, maliit lang siya, as in maliit. Tapos, hinabaan lang namin, yung humaba na lang siya ng ganyan. Tapos, tinitrim namin para maging okay yung itsura niya. Itong alaga ko, ang kulit-kulit. Yan ang alaga ko. Ako na nagpalaki niya since sa isilang siya. Saan siya natutulog, parang anak ko na nga siya Hoy! Anong ginagawa mo, ha? Chale. Kick ka. Ito naman, ito ang blackberry. Tangkad na rin, Tagal na rin kasi. 4 na taon mahigit. Ayan, Ikinakat namin yung mga halaman na yan. Kasi pag hindi mo ikinat, humahaba siya, tumatanggal, as in nagiging malago siyang puno. Pero since ikinakat mo siya, parang siya nagiging decoration siya. Ito, blackberry din siya.
Nakalbo siya kasi consye yung panahon natin ngayon ay babago lang nagtag-init. Nag-umpisa pa lang. Ito naman ang olives. Ito ang puno ng olives. Ayan. Where are we, Taali? I'm taking the video, Taali. Kulit ang alaga ko. Oh, yan. Diba? Maganda na ang lugar na to. Dati basurahan lang siya eh. Istakan siya ng mga supply dito. Naging basurahan talaga siya. Pero since tapos may bahay siya dati doon ng chicken. Eh tinanggal namin kasi sinuggest ko sa amo ko dahil hindi maganda yung amoy at sinisira niya halaman. Ayan. Okay, ayan. Lahat yan sa pinagpaguran ko dito sa Saudi. Pinagtiyagaan ko siya. Paano hanggang sa sunod? Bye!